Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng kaguluhan diyan po sa Senado. Bumalik na kayo sa inyong trabaho. Get back to work. Ayon po kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung talagang susundin ba siya ng mga senador, yun ang malaking katanungan. Kasi wala naman pong authority ang ating Pangulo sa Senado. Equal branch po ito ng three branches ng ating gobyerno. No, hindi pa pwedeng diktahan ng Pangulo po ng Pilipinas kung ano ang gagawin ng mga senador kung ang pagbabasihan po natin ang saligang batas ng Pilipinas. Kaya kung hindi makapal ang pagmumukha nitong si Alan Peter Cayetano, baka naman mahihiya po ito kay Pangulong Bongbong Marcos at magbabalik na sila sa Senado, partikular sa sesyon mamaya alas 3 ng hapon. Pero ang nakikita ko dyan, hindi po dadalo ng sesyon ang majority bloc sa pamumuno nitong si Alan Peter Cayetano. Parang si Alan Peter Cayetano kasi, Senate President lang para sa majority. Hindi siya Senate President ng buong Senado. Ganun yung nakikita natin. Natatakot itong si Alan Peter Cayetano na kapag pumunta sila, dahil kakaunti na lamang ang majority, baka talunin sila sa mga motion ng minority. Bago natin puntahan yung parte ng mga pagbanat, partikular nitong si Senator Ping Lacson sa mga kawalang hiyaan na ginagawa diyan sa Senado nitong si Alan Peter Cayetano, unahin muna nating pakinggan kung ano po yung nasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dito nga po sa ABS-CBN News update, President Ferdinand Marcos Jr. urged senators to get back to work. He said, there are rules on canceling a session, which include informing the other chamber 3 days before the cancellation. Mukhang hindi po ito sinusunod nitong si Alan Peter Cayetano. Dagdag pa dito sa sinabi ng ating Pangulo na ibinalita ng ABS-CBN News, I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang sesyon. Yun yung nakaraang Lunes, no? Dahil hinatid ng mga senador, partikular nitong si Alan Peter Cayetano, si Jinggoy Estrada sa Camp Crame, hindi na natuloy ang sesyon. Pero kahapon, deliberately, talagang hindi po sila umattend ng sesyon at nagpaliwanag nga po ang majority bloc at sinasabi nilang sinisigurado lamang daw na hindi maapektuhan ang mga committee na kanilang pinamumunuan ngayon, partikular ang Blue Ribbon Committee. Pero tingin ko yan ay dahilan na lamang ni Alan Peter Cayetano. Mas natatakot itong si Cayetano na mawala siya sa posisyon bilang Senate President. Pakinggan natin ang pahayag dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Get back to work. Get back to work because it's important. Dami natin kita na no. We had a meeting sa Uplift Committee and marami tayong kailangan pagawa sa mga batas na makabatas. Like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka mag-amendahan namin ang ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nasa crisis. Kung walang exception, hindi ko nga maintindihan dahil ang pagkakintindi ko is that ang rules, nag-congressman naman ako, nag-senadupin ako, ang rules dyan, bago mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. Ginawa ba yan ni Alan Cayetano? Hindi. No? Hindi niya pinaalam na ikakansela niya ang session nung Lunes. Hindi niya ipinaalam sa Kamara or sa House of Representatives na ikakansela niya ang sesyon kahapon. At malamang, hindi niya rin ipapaalam ngayon sa House of Representatives na ikakansela niya ang sesyon mamayang hapon. O sana mali ako sa sinasabi ko mga tol pero malakas ang paniniwala ko na hindi pa rin magpapakita si Alan Peter Cayetano at ang majority bloc mamaya sa sesyon sa Senado. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid po ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, cancelado na naman ang isang session.
Hindi ko na maintindihan kung paano sila magtatrabaho ng ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga pangako natin kagaya ng sa nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution. And so, the friends, whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the, the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the essential business of legislation and government. Yon ang pinakamasaklap. Natigil ang pangunahing trabaho ng Senado, ang lumikha ng mga batas. Kawawa yung mga barangay health workers, mga tol. Sila dapat yung meron ng proteksyon sa batas kung ginanap lamang nitong majority senators ang kanilang trabaho simula nung Lunes. Kawawa yung mga kababayan po nating mga nasa ospital na mistulang hino-hostage ng mga private hospital kapag hindi makabayad kaagad. At kawawa din po yung mga opisyalis ng ating Armed Forces of the Philippines na promoted na, i-confirm na lang ng Commission on Appointment, pero dahil sa kawalang hiyaan at kakapalan ng pagmumukha nitong si Alan Peter Cayetano, 10 ng kanyang mga alifores diyan po sa majority block, hindi po makukumpirma. Aabutan po sila ng kanilang mandatory age of retirement. Magbe-birthday na ang mga yan, yung deserve nila ng promotion, hindi nila makukuha. Biruin ninyo pinagagawa nitong si Alan Peter Cayetano. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Baka naman mamayang hapon, pumasok po sila. Two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senator, to the time of the senator, and we cannot figure out bakit become ganito. Ano nangyari? Paano napunta tayo? Paano tayo napunta rito? Where the best description I can have is that the legislature is now in disarray. But that is exactly the opposite of what we're trying to achieve. We're trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. Grabe, no? Kailangan natin ang pagtatrabaho ng Senado, pero dahil sa kakapalan ng pagmumukha nitong si Alan Peter Cayetano at kawalang hiyaan, hindi na nakakatulong ang Senado sa ating gobyerno ngayon, sa ating mga kababayang Pilipino. Mga sumusuporta dito kay Alan Peter Cayetano. Ganyan ba ang gusto ninyong mangyari sa Pilipinas? Ang trabaho ng mga senador, hindi nila tupadin? Pabayaan nila ang pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino? Kakaiba kayo kung kayo'y sumusuporta pa rin sa ganyang grupo na pinamumunuan ngayon itong si Alan Peter Cayetano. Pero marahil, magbubulag-bulagan kayo kasi alam nyo na ito'y nakakabuti ngayon, partikular sa pinupuon ninyo ng mga Duterte, lalong-lalo na si Sara Duterte. Kung nagkakagulo ngayon dyan sa Senado, ang atensyon ng publiko, imbis na napupunta sa paghahanap ng pananagutan laban kay Sara Duterte o sa iba pang mga opisyales ng ating gobyerno, napupunta na lamang dito sa pagsasawalang bahala ng mandato na ipinagkatiwala sa kanila ng taong bayan. Biruin ninyo, binoto nyo ang mga yan tapos hindi magtatrabaho. Magkano ang ginagasta natin sa pagtatrabaho sa araw-araw ng Senado? 25 million pesos ang total cost daily sa operasyon nila, including all expenses, pati mga salaries ng mga senador. Sa senador na lang, hindi ba kayo nalulungkot, mga DDS, na kayo nagtatrabaho araw-araw? Namamasukan po kayo sa inyong mga pribadong kumpanyang pinagtatrabahuhan?
Tapos pag kayo'y hindi pumasok, hindi kayo binabayaran. Etong mga senador na nasa majority, hindi pumapasok pero binabayaran pa rin natin. Kung hahatiin po ninyo, 10,000 daily ang bayad sa kanila. Hindi sila nagtatrabaho, pero binabayaran sila ng 10,000 piso kada araw, tapos tuwang-tuwa pa kayo.